Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Dahil hindi nagpakita yung tarantong Crisanto na yan. Maswerte yan kasi kung hindi, sapakin ko pa dito yan eh. Tatadyakan ko sa lalamunan yung punta na yan eh. Hindi ako nagbibiro. Binigyan ko siya ng pagkakataon para marinig. The mere fact na hindi siya nagpakita, the sign of guilt, panoorin niyo po ito. Putang Crisanto na yan. 3, 4, 5. May 2 suntok na. Ayan, tingnan mo, sino yan? So, anong nakikita niyo ngayon? Sa akin, sir, may foul insidente. Ikaw, anong pananaw mo? Sa nakikita mo ngayon? Maging malinaw na ngayon. Sa nakikita ko po, mali po talaga. Okay. Ikaw, anong nakikita mo ngayon? Pero sa nakita ko po sa video, talagang ano po, may pagkakamali po talaga pag... PWD yan eh. Pinag-aksayan ko siya ng panahon. Siya yung pinaka-finishing touches dapat pasikap. Wala silang yun. Samahan niyo nga ako sa bahay niya. Gusto ko makita, baka nandiyan lang, basta palapasin ko. Kasi kung hindi, baka sabihin niya na bahagang buntot ko. Hindi, kami pinupuntahan namin para makuha siya ng pahayag. Kung wala talaga, mag-iiwan kami ng notes sa kanya. Puta, huwag ka magsinungaling yan. Saan si Crisanto? O, pakisabi kay Crisanto, ha? Buisit ako dahil na nga ako magpapakita sa barangay, hindi na magpakita. Ngayon, sabi mo sa akin, sana makuha ang katotohanan. Paano mo makuha ang katotohanan? Nagbabagang buntot, nagtatago itong putres na to. Ang Barangay Hieronimo sa Rodriguez, Rizal. Isang komunidad na may kabuuang 7,000 residente. Sa kabuuang populasyon, 6.5% o 455 ang mga senior citizen, 20% o nasa 1,400 ang may edad 20 bababa, at mahigit 5,000 o 73% naman ang nasa edad 20 hanggang 60. Ayon sa MSWD, walang opisyal na tala ukol sa mga kasong kinasasangkutan ng kabataang lumalabag sa batas sa Barangay Hieronimo. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang menor de edad na may learning disability ang naging biktima ng pisikal na pananakit. At ang nasa likod ng pananakit, dating opisyal ng barangay. Ito ang aktual na video. Makikita ang dating lupon ng barangay na si Crisanto Guillermo nagbitaw ng 4 na mabibilis na suntok sa menor de edad na PWD. Ang dahilan, ikinagalit ni Lupon ang ginawang pag-spray ng menor de edad sa nadampot na tear gas na inakala niyang body spray. Dahil dito, 11 ng Marso, ang mag-amang sina Mang Ronaldo at ang 15 anyos niyang anak na may learning disability pumila sa Bitag Action Center upang iparating ang kanilang reklamo. March 4 po ng 11 a.m., pauwi na po ang anak ko galing sa school. May napulot po siyang tear gas sa tricycle. Noong March 5 po ng alas 7 ng gabi, nagkaroon ng yayaan itong magkabarkada. Di namin alam na may dala pala itong tear gas. Pinaglalaroan. In-spray na doon sa hangin. Doon pumupunta yung hangin sa may lamayan. Hanggang sa nagsilabasan yung sinakapitan. Biglang lumapit itong Edwin, kapatid ni Crisanto Guillermo. Sinakal, sinampan. Pagkatapos sinampan, lumaban ito. Nung umawat si Byron Guillermo, binanata na siya. Pinagtulong-tulungan na siya ng magkapatid. Yung tuloy-tuloy na sumuntok na yan, si Crisanto po yan. At yung nakatayo sa gilid, yan yung tauhan ni Kapitan na driver ng ambulance niya. Itong nasa likod yung kalbong lumabas, si Kapitan po yan. Pinapanood lang niya yung nangyayari sa anak ko habang sinusuntok. Tuloy-tuloy ang pagsuntok na itong Crisanto Guillermo. Itong nakayapos sa kanya, yan si Byron Guillermo, kamag-anak din po nila yun. Yan yung niyapos siya, hindi siya makakilos habang sinusuntok. Nung makita ko,
unang-unang napansin ko, tumulog agad luha ko nung namaga kaagad ang mukha niya. Ang sabi ko sa misis ko, dalhin mo na sa hospital. Kayong mga kapitbahay ko dyan sa Jeronimo, buong akala ninyo, ang anak namin, normal. Oo, totoo, normal dahil nakakausap siya. Nagtatrabaho siya sa bike shop, mautusan mo siyang maayos. DepEd po ang nag-provide ng papel nito. School assessment po yan ng DepEd na meron siyang learning disability. Hanggang ngayon, grade 2 regular speed ito. Yan ang hindi ninyo alam sa batang ito. Bilang isang ama, masakit sa akin ang nangyayari. Hindi ako matulog ilang araw mula nung nangyari yun. Lalong-lalo na nung makita ko yung video, footage sa ginawa nila at nakatingin lang itong kapitan, pinanood lang ang pambubugbog ng dalawang magkakapatid. Kaya masakit sa akin. Kilala mo ba si John Mang Crisanto, Guillermo? Opo, kilala ko po sa lugar namin yan. Yan po yung napakasalbahing tao. Marami pong pinipirisyo yan dito sa amin pong lugar. Alam niyo ba may learning disability siya? Dahil kasi po, nung kami Hindi. po, Tinatanong ko lang, sagutin mo lang ako. Tama ba ang iyong ginawa? Sunod-sunod ang suntok mo. Kasi binibilang ko, siguro naka-4-5 ka eh. 1, 2, 3, 4. Tapos yan. opo. Tapos makikita mo, nagigil ka. Pag ang taong nire-restrain na, pwede mo naman dalhin sa barangay. Hindi yung pagbubuhatan mo ng kamay, inilagay mo na yung batas sa kamay mo eh. Lupon ka pa naman. Di ba ang trabahong lupon na mamagitan? Ano ba trabaho ng lupon pagdating sa barangay, Crisanto? Tagapamayapa po. Tagapamayapa. Pamapayapa bang ginawa mo? Hindi po. Karahasan ang ginawa mo eh. Crisanto, gusto ko lang medyo mag-sink in sa ulo mo. Aminin mo na kasi may ginawa kang mali. Huwag mo ipagtanggol ang mali mo eh. Huwag kang sisiga-siga, tigre ka, gagawin kitang kuting dito. Galit ako sa mga taong abusado, pinagsasamantalan, sinasaktan yung mga taong may kunting hindi ka pareho sa atin. Ano kaya pag may anak ka, may kapansanan, pagkatas gawin sa'yo, anong gagawin mo? Tanungin mo ako! Tanungin mo ako! May anak ako eh! Mali po ako, sir. Mali po. Ponyeta, mabuti ka mo, umamin ka kasi kung hindi, dudul-dul ko sa mukha mo yan eh. Diretso na po ako, Kap. Ano pong paliwanag ninyo doon sa nabugbog po na person with disability? Kita po na habang binubugbog ni Crisanto po si alias John na siya po may learning disability. Ano pong ginawa ninyo, sir? Ganito po yung ginawa ko kasi pumunta po kami sa lugar na yun. Tapos kinausap ko po yung mga bata na kasama po ni John. Medyo malayo ko ng kaunti sa pinangyarihan. Nakikita niyo po, niaya po nitong kamag-anak ni Crisanto, nakikita po kayo, parang wala po kayong ginagawa. Paano niyo pong papaliwanag sa atin? Kausap ko po yung mga bata, tapos medyo malayo Kap. po. Nakikita mo eh. Nakita ko na po na naawat na. Dahil inaawat na po eh. Nawat nga. Pero hindi mo sinabihin si Crisanto, dapat niluso mo, niyapos mo eh. Ang pinauwi ko po yung bata. Kasi kung hindi ko pa uwiin yung bata po, baka mabugbog. So anong balak mo ngayon sa nangyari na ginawa ni Crisanto? Walk me through. Anong prosesong gagawin mo? Bilang naman ng barangay, pinag-ano po namin sa Bausi sila. Pinag-ayos po namin sa Bausi. Ang nangyari po dun sa pag-harap, wala pong nangyaring pag-harap. Wala naman mangyayari dahil dihado po yung nabugbog eh. In short, pati yan, intervention na agad gagawin mo. Dapat tinawag mo na yung social service ng MSWD para magsuri, magkakaroon ng joint investigation. And then, parang dyan, kung maaari, masusuri ng husto, di makukuha mo sa yung lupon-lupon kagaguhan yan para sa sorry for my language, diretso na po, galit po ako eh. In short, parang wala po kayong nagawa. Hindi po pwedeng aregluhin ang batang binubog. Krimen na po yan eh, physical injury. Are you understanding what I'm saying? Child abuse na yan eh. Ay, sa akin po, i-ten over ko po lang sila sa kapulisan po natin. Hindi mo pa dapat MSWD, di ba? Pwede rin po. Ay, dapat ba ako magturo sa'yo ng anong trabaho mo? Paano ka naging kapitan? Nakikita mo sinasaktan yun, ginagampanan mo ang trabaho mo. Nangangatuwiran ka pa eh. Ganito ang gagawin namin dito, manghihimasok na ang bitag dito kasi buisit na kami. Oy, Crisanto, nakikinig ka ba? Crisanto, nandiyan ka pa? Opo, andito po. Umayos ka, bibistahin kita. Di pa kami tapos. At tayo mag-uusap sa barangay. Umarap ka, umayos ka. Narinig mo ako? Opo. 15 ng Abril, hindi pa man pumuputok ang araw, bumiyahe na ang Bitag Investigative Team papuntang Barangay Jeronimo, Rodriguez, Rizal.
Pagdating sa lugar, agad nagsagawa ng investigasyon ang advance party ng Bitag Investigative Team. Ito'y upang silipin ang kalagayan at estado ng pamumuhay ng pamilya ng biktima. Nakausap namin ang nanay ni Ron. Siya lang ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Si Ronron po, pagising po ng umaga, magkakape siya, iinom, tapos ang aanihin niya na, yung bike po niya. Asikasuhin na niya, titingnan niya kung ano yung mga kailangang gawin dahil tulad ng yung manibela, yung preno, yan ang chine-check niya kasi pagdating po ng hapon, siya nagbabike. Ito po yung kwarto ng aking dalawang batang babae. Hindi ko po gaano naaayos kasi sa dami ng ginagawa. Dito po kami natutulog mag-asawa. Dito ang pwesto ng aking mister. May kutsyon dito po ako. Hindi namin mapayos dahil hindi namin kayang sustentuhan. Pang araw-araw lang po talaga ang po-provide namin pangkain sa araw-araw. Itong iyero namin, yan, sira na, hindi na namin napapagawa. Tapos puro butas na po yan. Sa tuwing umuulan, binabaha kami. Minsan pa nga, 1 taon, wala kaming kuryente mag-anak. Kasi nga dahil hindi namin kayang yung supplyan, ang bill namin sa kuryente. Sa awa ng Diyos, hindi naman po talaga nangyayari na magkasakit ako. Yan din ang hinihiling ko sa Panginoon na huwag akong magkasakit. Kasi kawawa ang mga anak ko. Wala nang mag-aasikaso. Kulang siya din, ikakasakit din. So ako lang talaga yung pwedeng sa mga anak ko na daling ko rito, pagamot ko. Dumarating po talaga nahihirapan ka, pero nanay ako responsibilidad ko yun Yung po, kakayanin ko lahat para sa mga anak ko. Naniniwala ako nandiyan. Minsan ang Panginoon talaga gagawa at gagawa ng paraan para ma-survive ko ang everyday namin buhay. Hinayaan ng Bitag na gawin ng MSWD ang kanilang assessment, evaluation at welfare check sa 3 anak ni Josephine na may kapansanan. Magkakaroon tayo ng schedule ng parent effectiveness session para mas matulungan namin kayo na ma-assist dahil alam natin magiging 3. 2 yung nakaano sa atin sa munisipyo, tama po? Yung ating member of the family. So ngayon kung ito ay magiging kasama ulit based sa assessment, sama ka ha. Kailangan natin yung ipagawa. Sa May 4, dapat andun ka. Para matulungan ka at natin ikaw. Kung kailangan natin mag-undergo ng medication. Nag-schooling po ba? Opo, grade 3. Maganda yun. Ituloy-tuloy mo lang yun. Tapos isama po natin siya doon sa ng LCPC po natin. Ma'am? Makipag-ugnayan ulit tayo kay Ma'am She para doon sa schedule ng mga activities natin doon sa office para mas matutukan natin. Hindi lang siya kundi yung pati yung dalawa. May kasama naman sa SLP yung dalawa. Kumusta po yung natin, yung negosyo? Okay naman. Basta pag nagluluto ko, madali naman din na nabebenta sa munisipyo kasi munisipyo ang pinagdaanan. Just is good. O yung counseling po, schedule po natin sa social worker kasi importante po yan. Lalo na po sa bata. Yung schedule po natin, huwag ninyo pong kakaligtaan. Para mabigyan na natin siya ng ID. Para mas masusi yung sa kanya pag-monitor. Tapos umaattend naman tayo ng FDS, Yes. Sa FDS, i-call ko yung attention nung humahawak po sa inyo. Si Ma'am Wawi. Oo, si Ma'am Wawi para mas matugunan yung iba pang pangangailangan po ninyo. Alam ko pantawid beneficiary tayo. So para mas focus. Mayat-maya po pupuntahan kayo ng ating social worker para ma-monitor na talagang nagko-comply tayo tapos kung ano pa yung ibang needs. Matapos ang MSWD, personal ding sinilip ni Bitag ang loob ng kanilang tahanan. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Bitag na kumustahin ang pamilya ni Josephine. Binisita namin kayo para makita ang kalagayan ninyo sa iba pa. Marami nagtataka, bakit itong ginagawa namin sa Bitag? Nakikialam ba kami? Hindi kami nakikialam. Sinusuri namin, tinitingnan namin kung anong kalagayan ng taong nagsumbong sa amin. Ngayon, kumusta naman ang ganyong buhay-buhay? Kayo naman, Mrs. Ako po ang gumagawa ng mga kakanin. Tapos nilalako ko sa sa Eastwood, minsan sa MSWD, sa munisipyo. Kaya po ako nakikita nila, ma'am.
Tapos pagdating ng gabi, may sideline din ako ng paghihilot. Kayo ba ay nasa ilalim ng tulong ng pamahalaan lokal sa pamamagitan ng MSWD? Pantawid Pamilya, member po kami. Yung dalawang bata, member ng sustainable niya siya, ng SLP ng PIDAW, nakakakuha sila within 3 months ng 1-2. Yun ang tulong ng gobyerno sa kalagayan ng mga anak ninyo, Opo. PWD. Opo. Siyempre po, pinapacheck up ko yung dalawang bata. Lumalapit din ako yung gamot nila, yung mga pamasahe namin na ginagamit na inilalapit ko rin sa gobyerno rin. Tatanong ko, doon sa 3 anak ninyong PWD, anong uring PWD? May kanya-kanya, bipolar, intellectual, at saka ito, learning disability. Kaya nga nakita ko kanina, tarang hinayaan ko, nakikinig ako. Doon sa ginawa ng MSWD na kayo'y tinitingnan ng kalagayan, sinisilip. Mahirap ang kalagayan namin sa Bitag kapag bumababa na kami, kinukulayan na parang ang dating, umeepal kami, namumuliti kami. Simula noon hanggang ngayon, ganito pa rin kami, 2002. Iniintindi namin para maintindihan din ng mga taong nanonood yung hamon ng isang magulang na may mga kapansanan, yung mga anak na PWD. Pinagkakasya ninyo kung paano nyo tinatawid yung inyong pamumuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho nyo misis. So magkaroon naman ang nakukuha ninyo, kinikita ninyo, pinakamataas, pinakamababa, pensyonerte. Pag na nga, 600. Sa isang araw. Opo. Sa isang buwan, mga sumatotal, nakakamagkano po kayo? Mga 9. 9,000. Okay. Isang buwan kasi grade basis. Maliban doon sa tulong ng pamahalaan. Opo, Okay. 9. Nasisiyahan ako doon sa rinig ko na tumutulong sa inyo ang pamahalaan lokal. Ito po ang sikip po ng inyong tirahan dito. Talagang lalabas at lalabas ang anak ninyo. Hindi naman natin pwedeng ikulong lang yan. Di ba? May kalayaan din naman siya na dapat gusto niya rin lumabas. Hindi naman kulungan to kasi sa ganitong klaseng lugar para kang kinulong. Tanong ko lamang sa inyo. Kayo ba'y nababahala sa inyong 2 anak na babae na kapag hindi nyo na-monitor, lalabas dyan bigla sa likod ng inyong pag-iisip, baka may magsasamantala o nag-aabuso sa kanila? Palagi po kami nababahala. Sa totoo lang, kung lumabas na yung mga anak kong babae, lalo na yung bipolar po, si Ruby Jane, talagang sinusundan namin at nilalagyan namin ng oras. Kung ilang minuto na nawala, susundan ka agad namin yun. Pag hindi pa nakauwi ng 30 minutes, hinahanap na namin. May tatanong lang po ako sa inyo. Nakikita ko po yung pakipagsapalaran ninyo sa ibaba. At nakikita ko po kayo, naghahanap buhay po kayo. Ano pong pakiramdam ninyo pag nakikita ninyo at nababalitaan ninyo yung mga kapareho niyan sa korupsyon sa gobyerno? Nababalitaan niyo ba? O wala na, hindi niyo na pinakikinggan dahil abalang-abala na kayo doon sa kalagayan ninyo, sa pamumuhay ninyo. Ano bang tingin ninyo doon sa mga kurakot dyan? Nagagalit kasi imbis na ibigay nila sa mas higit na nangangailangan, inaibubulsa pa nila. Tapos yung mga nangangailangan, lalong hindi nakakatamasa ng kaginhawahan dahil sa ginagawa nila. Imbis na ipamahagi na lang nila, kinukurakot pa nila. Ito mong panalita mo, wala kang pinahapyawan kahit Wala sino? po. Wala po talaga. Lang. Pare-pareha lang po talaga. Simulan mo sa baba, pataas. Ganun po lahat sila. Matapos silipin ang kalagayan ng pamilya ng biktima, dumiretso ang bitag sa Barangay Jeronimo upang personal na makausap si Kapitan Norman Soliman at ang dating lupon na si Crisanto Guillermo. Ngunit tanging secretary, XO at mga kagawad lang ang humarap sa bitag. Pagpunta po namin dito pagbigyan galang at hindi po sa amin magpahiya at hindi po namin trabaho ipahiya. Sikat na yata ang gusto namin sana makita. Makausap, medyo nagkainitan, hindi kami nagkakaintindihan. Pero ang nagtulak sa akin kung ano yung galit, nang nakita ko yung video na may intellectual disability. May anak po ako na intellectual disability. So kung dito man po sana si Kapitan, hindi po ako kukontra sa lahat ng kanyang sasabihin. Inaasahan namin si Crisanto darating. Pakikinggan ko siya. Pakikinggan ko muna po kayo. Kayo naman po magsalita. Kaya ako naman po nagpaliwanag muna. You guys, yan po na hindi po namin kukontrahin. Wala po kaming gagawin. Makikinig ako. Pagkatapos po ng salita ninyo, magsasalita po ako. Pero hindi po tayo magdedebate. Wala pong argumento. Walang pagtatalo. Para nagkakaintindihan lang tayo rito. Yung last night po nung patay, nandun nga po kami. Bigla na lang po kami parang nasa mid po. Naupo po kami. Yun, nasa mid po, ganun. Tapos sabi namin, biglang may nagsabi ng mga tao na may nag-ano daw po ng tear gas, ganun.
Hindi naman po namin alam. Nagpuntuhan po yung mga tao doon. Ngayon, si Kapitan kasama din po namin doon. May mga tanod naman po kami na nakaabang doon. Mga bandang ano, nung malaman po ni Kapitan na parang nagkakaroon po ng kabuluhan dahil nga po doon sa Tergas na yon, dali-dali po pumunta si Kapitan at tinignan ko ano po yung nangyari. Tapos, nung makita po na may gulo nga po, andun po yung mga tanod namin doon sa po ni Kapitan. Ano yung mga nangyayari doon? Awatin nyo, awatin nyo. Yun po ang sinabi ni Kapitan. Tapos kinakausap ni Kap yung mga bata. Yun yung nakita niyo po sa CCTV, lalo na po yung Crisanto yung ano. Kaya si Kap, hindi na po siya nakawan yung ano. Okay. Yung nabanggit po yung tear gas, yun nga po yung nangyari nung last lamay, na pangalawang beses daw po nung gabi yun. Kasi po, yung bata naman po kasi, hindi naman iba po doon, parang, pinagpapasya, kumbaga, iniintindi na lang po. Siguro po, nung second night, nung last night na po, ayun po, nagkaroon na po ng commotion kasi naulit po ulit. Meron po kayong sasabihin. Sa akin po naman, ang nabot ko doon ay nakaupo na po yung bata, si Ron doon sa tricycle. Pinapangaralan ni Kapitan na ikaw ang tinuturo ng mga kasamahan mo, sabi gano'n, mga bata, ikaw ang tinuturo. Mabuti pa ikaw, umuwi ka, at doon nagagalit ka yung namatayan dahil sa ginawa mo na pangyayaring halos lahat nagtutuwa, nasabi. Yun ang dinatnan ko doon na pinapawid ko. Ito yung matapos ng insidente na nabugbog na. Hindi ko na Opo, doon nakausap ko po nung nandito po sa barangay yung mag-ina. Kinausap ko po siya na saan po nang galing talaga yung tear gas, kanino po nang galing yan. Ang sabi po ng bata sa kanya po, napulot niya daw po. Okay. Opo, tapos po, sabi ko, inispray mo ba? Inispray niya po daw sa baba, sa babala. Tapos may mga bata din po daw doon, kinuha po daw sa kanya, inispray naman po daw sa taas. Natutugman sinasabi ng bata. Mapalad po tayo pag tumingala po tayo sa langit na tayo mga regular na nilikha ng poong may kapal at hindi tayo pinabayaan na maging kapareho nila na may kulang, limitado. Mapalad po tayo na kung gayo'y walang mga anak na may karamdaman, mahina ang pag-iisip, delayed or may special needs na kailangan ng gabay, kailangan ng medisina. Yung pong pamilyang nagulpe at 3 anak noon may intellectual disability. Itong si Crisanto, sa akin pagkakaintindi, 2 beses na to na nakit same person, same PWD. So may pattern na po ito. Kung sasabihin ko sa English, this guy intentionally, deliberately, he tried to inflict pain. Hindi 1 suntok, hindi 2 suntok, hindi 3 suntok, 4 suntok, 5 mga suntok na binitiwan niya. Kaya itong nagpakita rito ko na dito, mamumura ko siya pagkatapos ng aking sasabihin sa kanya. Kita mo, binigyan ko siya ng pagkakataon para marinig. The mere fact na hindi siya nagpakita, the sign of guilt. Total kasama na kayo, pwede siya magsalita, hindi ko siya kukontrahin. Kung ipagtatanggol niya po, yung gawain, tatadyakan ko sa lalamunan yung puno na yan eh. Diyan ako magagalit. Panoorin niyo po ito. Play niya. Ayan po, yan. Yan. Pam, pam, pam. Bago pong 3 suntok yung 2 ng binitawan niya, sino po yung naka-baseball cap na yan? Tanod yan, di ba? Sino yan? Nakatingin yan. Balik uli natin, slow motion mo yan, slow motion mo. Sige. Identify ko yan? Sige. Ayan. O, boom. 2 suntok, 3, 4, 5. Okay. Niyayapos. Sino po yung nagyayapos? Bakit niyayapos yung biktimang sinusuntok at yung si Crisanto ang sumusuntok, walang umaawat sa kanya? Sige, depensa niyo. Sino hindi magagalit yan? Ano man ang inyong sasabihin sa akin? Alam nga ba naman sisilungaling yung video na yan? I-profile natin yung siraulo dyan. Sinong siraulo dyan? Si Crisanto. Ngayon, isusukan niyo ba si Crisanto or ipagtatakpan niyo o kukonsintihin niyo? Paano niyo ipagtatanggol? Ang mali, turing mo. Ang kasamaan, isuka mo. Huwag niyong pagtakpan, huwag niyong konsintihin. Nanggigigil ako sa galit niyan eh. Kung ako po naka-witness ng ganyan, tatamaan din sa akin yung gumagawa ng ganyan. O sino itong nakaputi na parang hiniyayapos yung bata?
Pero si Kap nakatingin lang, boom. Yeah. Well, instead na, bakit walang ginagawa si Kap doon? Sir, ano po to si Brian Guillermo? Oh, si Guillermo, sino yun? Isa po. Yung pinsan? Buo po. Pinsan buo. So, pinagtulungan na magkano. So, yun, Guillermo. Opo. Yun, si Crisanto. Ito po. Yun, yung nagyaya po, sino? Yung si Brian yun na, di ba? Brian ba? Si Brian. Sino si Brian? Magkapamilya pa sila? Opo. O, kita mo, Magkamag-anak po. magkamag-anak, ginugulpi yung Anong ginawa ng kapitan? Inuutil yung ng kapitan nyo eh. Yan, nagagalit na ako. May mali po kayo eh. Nandyan po yung ama ng barangay ninyo eh. I'm sorry ha, pero yung barangay chairman nyo eh. Ano mo sasabihin? Wala kang kasalanan dyan. Tapos kinakausap mo yung taong wala man lang counsel, wala lang mang magulang. Wala ka man lang MSW din tinawag mo. No, saan yung dinala yung bata ang hinuli niyo? Dinetain niyo? Inaresto niyo? Or tinurn over dyan sa magulang? Okay, matapos yung saktan. So, anong nasa blatter niya? What do you have in the blatter? Patingin niya, oh. Ay, yung blatter. Hindi, gusto ko makita ang blatter niya. Wala po dito yung... Blatter yung magulang ba? Nagpa-blatter po yung magulang. Pinasirip natin na... Ay, iba po to yung ano. Iba yung blatter ng magulang, complain yun. Pero yung blatter ng insidente, meron ka? Wala po. O, yung mali ka na. Ngayon, nakikita niyo kung paano magalit. Swerte ng dalawang mga potok sa buho, wala rito ngayon eh. So ngayon, bibigyan ko ka ng statement. Isa-isahin ko kayo. So anong nakikita nyo ngayon? Sige nga, quiz tayo. Kayo po may law enforcement background po kayo, police po kayo. Sa akin, sir, may Paul. Tungkol sa insidente. Okay. Tapos na po sa akin yun. Ako yung narinig ko na. Alam ko sa loob mo, gusto mong maging decente and because you're also working for the barangay because it's a reflection of where you're in. You're once upon a time a law enforcement and you will have to enforce the law. The law is a law. We do not bend the law. Ikaw, anong pananaw mo? Sa nakikita mo ngayon, maging malinaw na ngayon. What do you think? Oo, sa nakikita ko po, mali po talaga. Ikaw, anong nakikita mo ngayon? Sa nakita ko po sa video, talaga, Tinabla mo. nakakamali po talaga po. PWD yan eh. Wala siyang karapatan magdisiplina. At hindi niya dapat gamitin pagdidisiplina. Pangaral lang. Hindi na disiplina yan. Parusa yan eh. Walang karapatan magdisiplina sa hindi mo anak. Wala kayong kinalaman dito. At hindi ko kayo pwedeng kundinahin. Mabuti nga si XO, sinabi niya. Ang pagtatanong niya, balanse. Ikaw naman, nagpapaliwanag ka. Tinatanggap ko naman. Ganon din ikaw, gayon. Ano man yung paliwanag, walang anumang dahilan. Kahit na anong dahilan nyo, dapat pa rin sa batas. Marami nagsasabi sa amin, ikaw bitang ang kaya mo lang, maliliit. Hindi. Kahit nakurakot ka, mapang-abuso ka, mandoloko ka, kalabang ka namin. Wala kaming sasantuin kasi sinong nakaupo. Samahan niyo nga ako sa bahay niya. Gusto ko makita, baka nandyan lang, basta palapasin ko. Kung ayaw niyo lumabas, sabihin ko, andito na kami sa bahay mo. Pwede ba samahan niya ako? Pwede. Doon natin puntahan kasi kung hindi, baka sabihin niya na bahagang buntot ko. Hindi, kami pinupuntahan namin para makuha siya ng pahayag. Kung wala talaga, mag-iiwan kami ng notes sa kanya. Mag-iiwan kami ng numero ng telepono, tumawag ka. At saka sabihin mo sa kanya, puta ka, wag ka magsinungaling. Pinag-aksayan ko siya ng panahon. Siya yung pinaka-finishing touches dapat pasikap. Wala silang yun. Pero yung MSWD, nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat din kami sa inyo. Kung galit ko man hindi sa inyo, galit dun sa nakikita ko. Kung siya marunong magalit at binubuhos ang galit ako, kinukundin ako yung galit ko. Dahil sa nakikita ko. Sunod na pinuntahan ng bitag ang bahay ni Crisanto Guillermo. Saan daw yung lamay noon? Dito po. Ito yung lamay. Opo. Okay. Saan galing yung CCTV na yun? Yun ang CCTV. Saan nangyari dito? Dito po nangyari yung... Saan si Crisanto? Ang bahay po ni Crisanto, itong... Dito nangyari noon. Nandiyan nata si Crisanto, hindi ba? Wala ata eh.
Wala. Pero bukas natin ang bintana sa taas. May tao ba rito? Ha? Hinahanap niyo po si Crisanto. Oo, si Crisanto. Nandyan ba? Mila! Ano niyo yung kapatid? Ako po. Ate Mila? Ako po. Oo, walang tao. Saan si Crisanto? Saan po kasi Ha? nagpupunta sa Pancho? Sabihin mo sa kanya, ganito na lang. Pumunta si Bitag para makuha pa. Buisit ako dahil na nga ako magpapakita sa barangay, hindi na magpakita. Ngayon, sabi mo sa akin, sana makuha ang katotohanan. Para mo makuha ang katotohanan, nagbabagang buntot, nagtatago itong putres na to. Sabi mo sa kanya, wag na sisiga-siga. Wag nang Google Pay ng mga taong, Basta mag-Google Pay kung Sige, tatanungin kita. Pag isang taong pumapatong sa may kapansanan, anong tawag mo roon? Pag isang taong... Sandali. Huwag ka mga tuwiran. Kaya ako nandito, hindi ikaw ang hapakay ko, si Crisanto. O nakikinig mo si Crisanto, sabihin mo kay Crisanto, huwag magabantot. Kaya niya lang, gulpihin yung may kapansanan eh. Kailan ka ba naging abogado ni Crisanto? Buisit. Ganun lang. Huwag nang ulitin, ha? Huwag nang ulitin. Sipin mo pag ang anak mo may kapansanan ginulpe, sino tatakbuhan? Tumingin ka sa buhay mo, tumingin ka dun sa buhay ng mga salat. Tumingin lang ka sa langit. Tumingin lang ka sa langit. Naintindihan mo? Okay, shut up. Let's go. Shut up. Patahimikin mo na yung buisit na yan. Tara na. Sadyang pinuntahan ng Bitag ang lugar ni Crisanto. Ito'y upang mag-iwan ng mensahe sa kanilang lugar. Walang karapatan ng sinuman gumamit ng karahasan at sakta na may kapansanan. Si Crisanto nangakong haharap sa Bitag sa barangay. Nag-antay ang Bitag ng halos 2 oras kay Crisanto. Hindi ito nagpakita sa barangay. Hindi pa natatapos dito ang Bitag. Abangan. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na Bitag Investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.